Kamusta Cancerians? Welcome to Like a Tarot. Ano ang hadlang sa energy mo? Ito yung alamin natin ngayon at paano ito mapipigilan o masosolusyonan. At sa huli, alamin natin kung ano ang magiging outcome. Reading din ito para sa mga person na may pagkalito or takot sa mga situation na di mo masolusyonan or di mabigyan ng desisyon. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man ang edad mo or gender mo. Kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo at saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito o ikaw. Ito yung start ng 1 week reading mo. Ten of Swords, the Sun, Queen of Pentacles. Pinapakita sa mga cards na nakakaramdam ka na kung ano yung kakulangan sa buhay mo at gusto mo nang maka-move on. Ikaw mismo yung nagtatanggal ng mabigat na pasanin sa sarili mo. Pwedeng nasa puso mo ito or sobrang mong iniisip yung problem. Pero malapit mo nang malagpasan itong mga pagsubok na dumarating sa iyo. Nakadalawang cards ka na. Yun yung sinasabi. At marami kang natututunan sa kagipitan or mahirap na sitwasyon na ito. Ang ilan sa inyo sa career o negosyo, posibleng magpalit ka ng trabaho o ng ginagawa. Kasi may ilan na nababagalan ka sa progress ng trabaho mo or ng negosyo. Ang iba naman ay magkakaroon ka ng bright idea kung paano mo mas matututunan yung trabaho mo or kung paano mapalawak ang negosyo. At unti-unting makikilala yung effort mo. At meron namang ilan na hindi mo masyadong close yung person or hindi mo siya kilala na tao na tutulong sa iyo para mas malaman mo yung or magkaroon ka ng maraming idea patungkol sa career o negosyo. Ang ilang single, may potential person na nagpakita ng interest sa iyo pero yung bang hindi niya tinuloy-tuloy. Kaya kahit na napapansin mo ito or interesado ka na rin doon sa person, hindi mo ipinipilit yung sarili mo or hindi ka masyado nagbibigay ng atensyon. Ang ilan sa inyo ay nagkaroon ng betrayal or nililinlang ka ng person mo. Pero kahit na ito yung nagaganap sa relasyon nyo, ay sa'yo pa rin siya bumabalik. Ikaw pa rin yung nag-aasikaso sa kanya at kahit sa kita niya or nag-share pa rin kayo ng dumarating na blessings sa inyo kahit na yung relasyon nyo ay nagkakaroon man ng problema. Ito naman yung mga cards sa kung paano ito mapipigilan yung hadlang na energy or masusolusyonan. The Magician, the High Priestess, Two of Cups. Pinapahiwatig ng mga cards na ito na maging determinado, focus sa mga minamanifest mo. Kasi meron ka pang matutuklasan sa sarili mo na kaya mo palang gawin. Sa mga naunang cards at kahit dito sa cards na ito ay pinapakita na maraming blessing na darating sa iyo. Kaya kung may nangyayaring sitwasyon sa iyo na ang tagal dumating ng blessing, ito yung pagsubok sa iyo na kailangan mong matandaan. Sa blessings, naka-4 na cards ka na. Ganun din sa blessing mo sa financial. Yung maganda yung magiging daloy. Hindi ka mawawalan. Malayong malayo sa mga pinagdaraanan mo na nagigipit ka.
merong bad energy. Halimbawa, meron kang ibinigay sa magulang mo na money para sa panggastos nila. Biglang merong magiging aberya. Posibleng maloko or mahulog or maiwan, kaya mag-ingat, maging aware sa paligid. Mawawala yan kapag pupunta ka sa mga power spot, yung mga dinadasalan ng tao, simbahan, or magpapabindita ka, yung mga ganun ba, insenso, magwiwisik ka ng asin. Kasi yung likha ng may kapal makapangyarihan. Para sa ilang single, dahil sa matagal ka nang hindi nagkaroon ng karelasyon, hindi mo maipakita dun sa potential person na gusto mo siya or may mga masayang plano ka para sa inyong dalawa. Hindi mo makayang ma-express yung true feelings or good intention mo. Pero unti-unti mo tong magagawa, lalo na kung iisipin mo na maging magkaibigan kayo. Kailangan kasi panatag yung loob mo para makakilos ka ng tama sa harap ng person. Ang ilan sa inyo sa relasyon, kung nagkaaway kayo ng person mo o kaya nagkaroon man ng mahirap na problema, parang nagsisimula kayong muli na buuin ang relasyon nyo. Pero hindi ibig sabihin nakalimutan mo na kung ano yung nagawa ng person mo. Mas pinipili mo yung kapayapaan sa isip at puso mo kesa sa galit. Six of Cups, Seven of Cups, Six of Swords. Ito yung outcome. Dito sa outcome na cards, pinapakita na napunan mo na kung ano yung mga pangangailangan mo sa buhay. Napipili mo na rin kung ano yung prioridad mo kahit na maraming choices na dumarating sa iyo. At natututo ka na rin makamove on sa mga iba't ibang sitwasyon na nangyayari sa buhay mo, sa career man, sa negosyo, or sa love life. At dahil sa ganitong kaisipan, malaki yung nagiging tulong sa buhay mo. Mas maraming opportunities ang dumarating. Mas ito yung nabibigyan mo ng pansin. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, unhealthy yung sitwasyon mo. Merong physical or mental illness. May ilan na nagiging makakalimutin, ang iba naman dahil sa kakatrabaho, maliit yung sweldo, sobra yung kapaguran mo. At ang advice ng mga cards, mas unahin mo yung kalusugan mo. Yung makapagbakasyon ka or pahinga. Ano man ang illness na nangyayari sa iyo, nagpa-surgery ka or therapy, ay slow healing ang ipinapakita ng mga cards. Makakasama pa rin sa kalusugan mo yung may inip ka kaya hinay-hinay. Kasi meron namang recovery. Ang ilan sa mga single, kaya maraming kailangang pagbabago sa buhay mo kasi ito na yung time na dapat magkaroon ka na ng love life. Kaya kung mapapansin mo, may mga celebration, inaaya ka or dumarating sa iyo kasi paraan ito ng universe na maging masaya ka naman. Ang ilan, merong mga person na nagpapakita ng interest sa iyo, ano man ang gender mo. Ito ang final card, Ten of Pentacles. Itong card na ito ay ipinapaliwanag yung mga naging hadlang sa energy mo. Pwedeng family member or itinuring mong kapamilya na or kaibigan. May mga positive energy na nagaganap sa buhay mo na nagpapalayo dun sa mga person or sitwasyon na hadlang. Dahil yan sa patience mo, teamwork sa person mo or family, at yung willingness na i-let go yung mga alam mong hindi mo na kailangan.
Ang iba, forgiveness ang pinapairal sa sitwasyon. Dahil sa nararamdaman mo na kung ano yung nagiging cause ng delay sa buhay mo. Ito yung iniiwasan mo, kaya positive na yung mas sinisimulan mo para sa sarili or sa family mo, sa person mo. Ganun talaga yung mangyayari kapag magkaiba kayo ng pananaw ng kapwa mo or person. Ikaw mismo yung didistansya or ang universe ang magpapalayo sa iyo at ibang magandang oportunidad ang ilalaan sa iyo. Alamin muna natin ang angel number mo. 707. Cancerian talaga, no? Keep up the good work and don't take your blessings for granted. Pinakita na to sa una mong card na Queen of Pentacles na kailangan mong pahalagahan kung ano yung mga dumarating sa iyo. At yun naman ang ginagawa ng ilang Cancerian. Dahil sa matindi yung naranasan mong kagipitan or hirap sa buhay. Kaya papahalagahan mo talaga kung ano yung mga dumarating. Financial man ito, career, or person. May ilang person din na concern ka sa family mo na lumalaki or sa edad mo. Kaya nagseseryoso ka na. Para sa ilan na nasa relationship ay maraming pinagdaraanan ang relasyon nyo ng person mo at pareho kayong maraming gustong subukan. Na para mas lalong mapatatag ang relasyon at saka ito rin yung time na kailangan ng kalimutan kung ano yung pagkakamali sa nakaraan. Dahil sa ito yung magiging hadlang para hindi kayo makapag-focus sa mga dapat asikasuhin sa present para sa ikakabuti ng future nyo. Marami pa kayong panahon na pagsasamahan ng person mo, mas magtatagal ang relasyon. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo. Di ba nga may pinakita sa tarot cards na nagkaroon ng betrayal? Ready na yung person mo na isaayos ang relasyon nyo at saka ayaw niya nang mawala itong magandang pagkakataon na nangyayari sa relasyon nyo or kahit yung mawala ka sa kanya. Magkasama man kayo or hindi ng person na ito, gusto niya maibalik kung ano yung mga nakasanayan nyo noon. Yung pagtatanong mo sa kanya, yung mga messages mo na hindi kayo nag-aaway. Ngayon niya hinahanap na ang ilang Cancerian wala ka sa kondisyon. Kumbaga, naaalala mo kasi yung nagawa niya sa iyo. At itong card na ito, pag-amin na talaga guys na meron ng betrayal na naganap na ikaw talaga yung kakaiba sa lahat ng nakilala niya. Marami ka nang napatunayan sa person mo at ito yung nakikita niya sa iyo kaya kailangan ka niya. Posibleng nagkaroon ng distance sa inyong dalawa or nagkahiwalay kayo ng tuluyan kaya namimiss ng person na ito yung pag-uusap nyo, yung masaya nyong kwentuhan, na nagiging alaala na lang na gusto niyang magkaroon ng paraan na magkausap kayo. At ang plano ng person mo ay yung i-message ka niya o kaya tawagan na para magkaroon kayo ng date or magkaroon kayo ng time na kayong dalawa lang yung magkausap or magkasama. Determinado itong person mo sa mga desisyon niya kasi katulad ng card na ito, ipinapakita na gusto niya ng second chance. Obvious naman kahit sa mga naunang cards kasi ito yung gusto niyang mangyari sa buhay niya ngayon. Yung magkaayos kayo or yung magkabalikan. Ito yung isa sa dahilan ng person mo kung bakit nagkaroon ng betrayal or nagkahiwalay kayo or nanlamig ka sa kanya. Pangatlong card na ito na merong childhood issue yung person mo.
Kaya naaapektuhan kahit yung mga tao sa paligid niya. Hindi lang naman ikaw. Kahit yung friends, katrabaho. Kasi yung healing ng person mo at saka yung forgiveness, hindi niya pa na-apply sa sarili niya. Hindi yung tao sa paligid niya ang kalaban niya, kundi yung sarili niya. At saka, base na rin sa mga tarot cards, posibleng maulit itong cycle na to sa person mo kung walang pagbabago mismo sa kanya. Meron namang positive na nagaganap pero paunti-unti. At saka nakatatlong cards na rin na ang ilan sa inyo sa relasyon gusto ng person mo na magkaroon kayo ng time together katulad ng nagliligawan pa lang kayo. Pisces, Gemini, Cancer, Capricorn, Aries. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. A, F, Q, G, N, J, H, T, R, O, P, U.